Bocana Bridge dyan sa Davao. Kanino ba talaga ang kredito? Pinangangalandakan ng mga DDS na ito ay proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At siyempre, sa kabilang banda, sinasabi nila na ito ay proyekto ni President Bongbong Marcos. So, kanino ba talaga yung proyektong yan? Siyempre, ang mga DDS hindi papayag na yung proyektong yan ay sasabihin na kay President Bongbong Marcos. Kung makikita nyo nga yung mga comments at mga posts ng mga DDS ang kapal daw ng mukha ni President Bongbong Marcos na nagpunta pa ng Davao para angkinin yung proyektong Bocana Bridge. Sabi pa nga ng isang diehard Duterte supporter na si Harry Roque, dahil walang proyekto na na-deliver, angkinin na lang ang project ng iba na pinondohan pa ng inaaway niyang bansa. Pero marami na po ang nagtanggol dyan na sinasabi nila na yan ay supposedly proyekto ni former President Rodrigo Duterte pero hindi po naumpisahan. Ni walang nangyaring groundbreaking, ni isang poste wala pong naipatayo dyan. So ibig sabihin, walang ginawa si Duterte. So ilan sa mga nagpaliwanag hinggil sa katotohanan dito sa Bocana Bridge ay si Irma Falabi nung sinabi niya, walang nasimulan si Duterte sa Bocana Bridge noong 2018. The Duterte admin declined the project. In 2018, China offered the Duterte administration but they did not start construction until pandemic entered in 2020. Ibig sabihin, walang ginawa si Duterte. In 2022, China offers PBBM to start the project and approved. The construction started from 2023 to 2025. So paano sasabihin that Duterte started this if this project was started in 2023? So kung kanino termino nagsimula at natapos, sa kanya mapupunta ang credit na approve, nagsimula, nag-groundbreaking at lahat-lahat na panahon na ni President Bongbong Marcos. Natapos, panahon ni President Bongbong Marcos. Tapos sasabihin nyo, project ito ni Digong. Okay, kung 2018 nagkaroon ng usapan sila ng China, wala naman pong naganap na pirmahan. Puro design lang ang pagkakaalam ko Pero walang ginawa si Duterte. Kung sa panahon ni Bongbong Marcos, 2023 nagsimula ang construction, 2025 matatapos dahil ang pagkakaalam ko, December 15, open na po ito to the public. 2 years na simulan at natapos yung proyekto. Kung sinimulan yan ni Digong noong 2018, by 2020, tapos na sana yung bridge. At walang aagaw ng titulo sa kanila dahil panahon ni Digong nagsimula at natapos yung construction ng bridge. Hindi Wala nang nasimulan Sabi pa dito, maraming salamat po PBBM at sa iyo nagtiwala ang China. Kung kay Duterte yan, malamang sa malamang, substandard yan. At hanggang ngayon, hindi pa yan tapos. Well, that we will never know dahil hindi nga sinimulan yan ni Duterte. Pero meron akong nabasang isang harsh comment mula sa netizen. Sabi ba naman niya, kaya daw hindi tinuluyan ni Digong dahil ito po ay grant ng China. Ibig sabihin, hindi po yan utang. Yan po ay grant. Kumbaga, donasyon ng China sa Pilipinas. Walang bababang pera sa Pilipinas. Walang hahawakang pera ang Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi dadaan ang pera kay Digong. So, ang sabi ng netizen, kaya daw hindi tinanggap yan ni Digong kasi wala siyang kickback. Kasi ni Singkong Duling, walang mahahawakan ang Philippine side. Ang pera manggagaling sa China, pati yung trabahador manggagaling sa China. Overseer lang yung DPWH. Totoo kaya yun? But again, hindi natin malalaman kung kickback nga ang habol ni Duterte dahil hindi naman po nasimulan yung proyekto under his term. May nabasa naman akong post tungkol sa timeline ng proyekto ng Bocana Bridge. Sabi dito, October 3, 2018, may planong study or design lang para sa Davao River or Bocana Area Bridge. Hindi pa aktwal na proyekto at walang pirma sa kontrata.
2018 to 2022, delay, walang aktwal na construction. Dahilan, kulang ang formal na kasunduan sa financing at design agreements. Hindi pa rin proyekto ang Bocana Bridge noon. O, teka muna, mukhang totoo yung sinabi ko kanina. Isang dahilan kaya na-delay or walang aktwal na construction dahil kulang ang formal na kasunduan sa financing at design agreements. Tuloy ko. July 2022, formal commercial contract para sa design at construction supervision pinirmahan sa ilalim ng mas bagong administrasyon at yan ay administrasyon na ni Bongbong Marcos. November 2023, aktwal na construction ng Bocana Bridge sinimulan. O November 2023, si Bongbong Marcos na po ang presidente natin kung hindi nyo nalalaman. Kung akala nyo ay si Digong pa rin ang presidente noong November 2023, iuntog nyo ang ulo nyo sa pader para matauhan kayo. Tuloy. January 2025, naabot ng proyekto ang 73% completion. April ng 2025, 80% completion. July 2025, 92.3 completion. Structural works at access roads tinapos. August of 2025, 94% kompleto. Final touches at traffic safety features natapos. At sa December 15, 2025, ang target opening ng Bocana Bridge sa publiko. So, kung sinimulan ang construction ng 2023 at tatapos ng 2025 at magagamit na ng publiko starting December 15, saan nakasingit ang pangalan ni Digong dyan? 2018, plano pa lang, design pa lang, wala pang formal na pirmahan at parang nawala ng interes si Digong para ipagpatuloy yung proyekto. So, bakit aangkinin ng mga DDS ang Bocana Bridge kahit ang China na ang nagsabi na nag-umpisa ang construction noong 2023, nag-groundbreaking noong 2022? So, bakit aangkinin ni Marcos ang proyektong sa kanya naman talaga? Sasabihin pa nila, ang kapal daw na mukha ni President Bongbong Marcos na magpakita dyan sa Bocana Bridge na yan. Bakit? Sino ang inaasahan yung pupunta dyan? Si Sara Duterte. Tapos, di ba, sinabi pa ni Harry Roque, inangkin daw ni Bongbong Marcos yung project, samantalang yung China, yun daw inaaway ni President Bongbong Marcos na bansa ang nagpondo nito. Isip-isip muna kayo. Hindi yan nasimulan, ni walang groundbreaking, ni isang poste walang naitayo nung panahon ni Digong. Panahon ni Bongbong Marcos na approve at sinimulan. Pwede na hindi tanggapin ni President Bongbong Marcos yung project na yan. Dahil unang-una, sa Davao itatayo yung bridge. Pangalawa, China ang magpopondo na sinasabi ni Harry Roque na inaaway ni President Bongbong Marcos. Bakit niya itinuloy yan? Sino ang unang-unang makikinabang dyan sa tulay na yan? Hindi ba ang mga taga Davao? So, ibig sabihin, walang pakialam si President Bongbong Marcos kahit na kanino yung proyektong yan o sino ang nagsimula kahit na ang katotohanan sa kanya nagsimula, sa kanya nag-groundbreaking, sa kanya natapos. At siguradong babatikusin siya ng mga DDS dahil bakit niya itinuloy ang proyekto ni Digong tapos aangkinin niya. Diyan kayo mag-isip dapat. Pwedeng hindi tanggapin ni PBBM yan dahil alam niya sa Davao yan. Pero itinuloy niya dahil nakita niya makikinabang ang Davao. At hindi lang ang Davao, makikinabang ang buong bansa. Then magkakaroon ng isang napakagandang tulay na pwede pang maging tourist attraction. Dahil kung nakita niyo yung Bocana Bridge ngayon, ang ganda naman po kasi talaga. Kaya ito mga DDS, sabik na sabik sa recognition. Hindi nila matanggap na ma-associate ang pangalan ni Bongbong Marcos sa Bocana Bridge na para sa kanila ay proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kanino ba talaga yung proyektong yan? Meron akong isang nakitang post. Ito po nabasa ko sa Bagong Pilipinas ngayon. Kanino ba talaga Bocana Bridge under the administration of Aquino, Duterte, or Marcos?
The history of the Bocana Bridge, officially known as the Davao River Bridge, spans multiple Philippine administrations and is primarily characterized by a foreign grant from the Chinese government. Here are the key historical milestones. Conceptualization was in 2006. The bridge was initially planned as part of a long-term infrastructure development for Davao City. Ngayon, yung initial approvals was made in April 2016. The project received an initial green light or approval for implementation during the final months of President Benigno Aquino III's administration. Tapos nagkaroon ng bilateral agreement noong May 2017. The project was formally included in discussions under President Rodrigo Duterte's Build, Build, Build program following a state visit to China where an agreement on economic and technical cooperation was reached. Sumunod, funding formalization. In December 9, 2020, the Philippine government, through the Department of Public Works and Highways o yung DPWH and the Chinese government signed an exchange of letters and an implementation agreement for the project to be funded via a $60 million grant or approximately 3.126 billion pesos. Grant yan hindi yan utang. Pero we have to take note na nung funding formalization noong 2020, it was an agreement only. Wala pang construction na naganap. So ito na yung exciting part. Design and supervision contracts was in July 2022. A commercial contract for the project's design and construction supervision was signed by the DPWH and a consortium of Chinese consultants. Noong November 2023, construction commencement. Physical construction began with board piling works undertaken by the China Road and Bridge Corporation o yung CRBC. The project was initiated. So, sinimulan noong November 2023. Long before Rodrigo Duterte was hindi na presidente ng Pilipinas. The project was initiated under the current Build Better More program of President Ferdinand R. Marcos Jr. Nearing completion siya sa December 2025 at 99% with the President's personal site inspection. Yan na po yung sinasabi ko, na nung nag-personal inspection itong si President Bongbong Marcos, abay nagalit yung mga DDS, ang kapal daw ng muka, walang hiya, inangkin yung hindi niya naman proyekto. So, ang official opening po nito is on December 15, 2025. The bridge is scheduled to officially open to the public, significantly cutting travel time and easing traffic congestion in Davao City. So, sino ang makikinabang dito? Primarily, yung mga taga Davao City. The bridge is a major component of the 17.8-kilometer Davao City Coastal Road Network designed to enhance connectivity and support economic growth in southern Mindanao. So, may mga ambag ang tatlong ito, pero magpasalamat tayo sa kasalukuyang administrasyon dahil naging posible ang proyekto para sa mga Pilipino. Dahil hindi ba? Alam po natin, every time na magpapalit ng presidente, nasa kanila na kung itutuloy nila yung proyekto ng nakaraang administrasyon. So, pwedeng hindi yan ituloy ni President Bongbong Marcos kung ayaw niya. Lalo na at ang makikinabang ay mga taga Davao City. Pero wag po natin kakalimutan na si President Bongbong Marcos ay presidente ng lahat ng taga-Pilipinas. So, despite of political issues between the Dutertes and Marcoses, he chose to continue the approval and the implementation of the construction. Kung hindi dahil kay BBM, baka hindi agad na ipatayo ang proyektong ito at baka mapunta lang ang pondo sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. So sana itong mga DDS na to, bago kayo magngangaw-ngaw,
research niyo yung mga facts. Pero, dapat pa bang pag-awayan kung kaninong project ito? Kung ang makikinabang naman ay ang taong bayan? Kasi para sa akin, hindi na po importante kung kaninong project ito. Kung gusto ng DDS ng recognition, ibigay na natin sa kanila. Pero the facts will tell us na itong proyektong ito ay na-approve, nag-groundbreaking, nagsimula at natapos sa ilalim ni President Bongbong Marcos. So, ang major contribution ni PBBM over Bocana Bridge ay implementation ng project. Without him, baka hindi kaagad na ipatayo. Kung iba ang naging Pangulo at hindi si PBBM, baka hindi agad na ipagawa kasi may trend ang mga nagiging Pangulo ng bansa na hindi ituloy ang proyekto lalo at hindi magkapartido. So, sino unang dapat pasalamatan? President Bongbong Marcos, despite political issues between the Dutertes and Marcoses, he chose to continue the approval and the implementation of the construction, and without him, baka hindi din kaagad na ipatayo yan. Baka hihintayin pa ng mga taga Davao na maging presidente si VP Sara. Paano kung di siya maging presidente? Di walang Bocana Bridge. So dapat, wala nang awayan. Dahil ang makikinabang naman po ay ang taong bayan. Lalo na yung mga taga Davao City. Dahil sa termino niya, na-approve, nag-groundbreaking, nasimulan yung construction, at natapos sa ilalim ni PBBM. At kung ang sasabihin nyo, nag-credit grabber si President Bongbong Marcos, pakinggan po natin itong speech ni PBBM. Starting with President Estrada to President Arroyo, President Aquino, President Duterte, and now to mine. We owe this progress to the hard work and dedication of my predecessors. We must recognize their roles in helping making this dream a reality. So, sa tingin ninyo, credit grabber nga ba si Pangulong Bongbong Marcos? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.